You know? Good morning mga kalakwatsa. Nakita ko sa Facebook na meron palang bagong campsite dito sa Morong Rizal na itinayo lang noong April 2023. Kaya naisip ko na yun ang magandang puntahan ngayong araw. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Nandito na tayo ngayon sa loob ng Roman Rojas Road. Tapos dire-diretso lang to pupunta dun sa campsite. Bali ang pangalan pala ng pupuntahan natin ngayong araw na campsite ay yung Cagara Farm. Tapos tulad nga na nasabi ko kanina na noong April 2023 lang to inumpisahan. Ang sabi ni Sir Dave, yung may-ari nitong farm na to, dati daw ito ay simpleng bahay bakasyonan lang. Pero dahil nga may mga kaibigan sila na gustong gamitin din yung lugar minsan sa mga event nila, napagdesisyonan na din ni Sir Dave na gawin siyang campsite para ma-share din sa iba yung ganda ng lugar. Yan, tapos madadaanan natin tong steel bridge na to. Meron dito sa kanan yung Quest Adventure. Ayan, nakikita niyo sa kanan natin yung Quest Adventure. Lalagpasan natin yan. Ito sa landmark nyo, Quest Adventure Camp. Lagpasan nyo to. Tapos mula dun sa Quest Adventure Camp, magkakaroon dito ng Y intersection. Doon tayo sa kanan. Ayan yung pakaliwa, yung may lumabas na truck. Doon tayo ng Barangay Pinugay. Ayan, si Chuyapak, Barangay Lagundi. Medyo pababa pala to ah. Actually visible naman siya sa Google Map. Hindi lang natin sure kung hindi tayo bubudulin ito. Kasi kadalasan budol yung nasa mapa. So far sinusundan ko ngayon yung nasa Google Map. Medyo maganda yung lugar ah. Oh, may ahon pa. Sementado naman siya, tapos maraming puno. Tapos paglagpas nitong elementary school, kakaliwa tayo. Turn left, then slide right. Slide right, then turn right. Basketball court, gawin nyo rin landmark. Pag nakita nyo yung basketball court, eto daw kakanan. Your destination is on the left. It's on the left daw. Okay, so ito na siya. Okay, tapos pag nandito na kayo sa intersection na to, nakita nyo itong Mahogany Resort na signage saka yung Mahogany Drive. Ito yung gate to. Tara, pasok tayo. Ayun, ito na yung Cagara Farms. Okay, nandito na nga tayo sa loob ng Cagara Farm. Tapos tulad nga sabi ko, bagong resort to. Kaya kung mapapasin nyo sa paligid, medyo hindi pa ganun kalinis tignan. Mula dito sa labas, ayun yung pinaka-accommodation nila, yung main house. Mula dito sa labas, kung mapapansin niyo marami pang damo, no? Lalo na sa parting ito. Kasi dito, taniman kasi daw to ng mais. Tapos yan, inuumpisahan pala nilang tabasin kasi na-harvest na nila yung mga mais. Tapos nag-uumpisa na rin tumubo yung ibang damo, naglalakihan na, kaya nililinis na rin nila. Dito pala sa area na to, ito raw yung designated area para dun sa mga camper or turista na gustong mag-pitch ng tent nila. Tapos dito naman sa sulok ng area na to, dito matatagpuan yung CR nila. So ngayon hindi mo natin papasukin to kasi kanina nung tinignan ko siya, may mga materyales pa na nasa loob, tsaka under construction pa siya. Tsaka medyo magulo pa. Pero chinik ko kanina, maluwag naman yung loob niya. At the same time siguro magkakasya siguro dyan yung 4 hanggang 5 tao. Yung area din na to, kung mapapansin nyo, masukal pa.
Part din to ng Kagara Farm. Hindi pa niya masyado nalilinis kasi gawa nga na ang nag-maintain lang nito isang caretaker tsaka si Sir Dave. Ito naman yung designated area nila para sa bonfires. Kung mapapansin nyo, ang upuan pala na nilagay nila is yung mga gamit na gulong ng sasakyan tsaka wala pa siyang harang sa gilid. Pagpasok mo ng gate ng Kagara Farm, ito ang bubungad sa iyo. Itong magandang bakuran na mayroon ding magandang bahay. Tara, pasukin natin yung bakuran. Ito yung bakura ng Kagara Farm. Kaya kung mapapansin niyo, ang ganda nung nung daanan papunta doon sa bahay. Tapos dito, meron na sila ditong tables and chairs na pwede nyo gamitin. Kung halimbawa gusto nyo muna magpahinga at magkape. Ayan, ganda oh. So ito yung main accommodation nitong campsite na to. Maliban sa tent pitching, kung ayaw nyo nang mag-tent, pwede rin naman kayong dito sa loob matulog. Okay, so ito yung loob ng bahay. Kung mapapansin niyo, maganda no. Meron siyang mga sofa, may kuryente na din, may electric fan, kumpleto na din sila dito sa sa mga gamit pang kusina. Ito naman yung itsura nung taas ng bahay. Kung mapapansin niyo, meron dito 3 queen size na kama. Bawat kama, pwede daw dyan mga 2 hanggang 3 tao. Tapos meron pang mga extra beddings na pwede nyo gamitin in case na gusto ninyong matulog sa baba. Ito naman yung itsura nung veranda nila. Tapos kung mapapansin nyo, may hammock. Kasi dito, pwede rin daw matulog sa gabi. Kaya pwede rin daw dyan kabitan ng hammock. Meron na rin pala ditong saksakan, kaya hindi nyo na kailangan pumasok sa loob kung halimbawa gusto nyo mag-charge. Dito pala sa loob ng bahay, hindi na to nilagyan ng aircon kasi gawa nga ng yung area ay mataas, kaya malamig na rin daw dito sa gabi. Kaya kung halimbawa sa gabi ay susubukan ninyo magbukas sa mga ventilador, talaga namang ramdam ninyo na para kayong naka-aircon sa loob. Ito pala yung kusina na nasa gilid lang ng bahay. Tapos dito, pwede kayong maggatong no, kung sanay kayong magluto sa gatong. Tapos kung hindi naman kayo sanay, meron din naman ditong LPG na pwede ninyong gamitin. Tapos meron na rin yung mga kawali, kaserola, takore, tsaka meron din dong yung traditional na palayok. Meron din pala dyan sa gilid na lababo para in case na gusto ninyong maghugas ng mga pagkain, pwede na dyan. Dito pala sa likod bahay ay dito naman matatagpuan yung kanilang swimming pool. Tara, puntahan natin. So ito yung swimming pool na may lalim na 4 feet hanggang 5 feet. Kung mapapansin ninyo, yung tubig malinis. Yung swimming pool na to wala siyang chlorine. Talagang galing siya sa bukal kaya makakasiguro kayo na malinis yung tubig na papaliguan nyo. May nilagay na rin dito ng mga lamesa tsaka upuan. Tapos meron na ring kubo na magsisilbing cottage nyo habang naliligo kayo sa pool. Ito palang puno na to dito sa gilid ng kubo. Plano pa daw lagyan to ni Sir Dave ng tree house o kaya yung platform. Depende raw kung ano yung mas magandang tignan. Para nga naman daw dagdag sa attraction dito sa campsite. Maging dun din sa kabila, yung kabilang puno na yon dito, ayan. Lalagyan din daw yan ng tree house. Tapos tatanggalin na rin nila itong net na to para maging mas kaaya-aya para sa mga pupunta ritong turista. Sa ngayon, ito yung itsura ng sapa. Medyo ayusin pa daw nila to para maging mas kaaya-ayang pagliguan ng mga turista kung sakasakaling gusto daw ng iba na maligo din sa sapa. Dito kasi sa part na to, yan, matataas pa yung damo. Kaya kailangan pantabasin, tsaka may mga nakalawit din mga halaman doon. So lilinisin muna yung lahat para sa mga turista. Okay, so yun na yung kabuuan nitong Kagara Farm. So kung mapapansin nyo,
wala pa sila masyadong structure na nakatayo maliban doon sa pool, sa kubo, yung main house nila at saka yung CR na malapit dun sa tent pitching area. Pero syempre pagpunta nyo dito, kahit naman hindi pa siya ganun ka-develop, tahimik dito, at the same time probinsya talaga yung yung area, probinsya napakatahimik. Para naman sa rates nitong Kagara Farm, mag-send lang kayo ng private message sa Facebook page nila. Ilalagay ko yun sa description ng video natin. Kasi yung rates nito pabago-bago. Depende sa magiging development nitong campsite na to, no. Kaya bago kayo pumunta, magpabook muna kayo sa Kagara Farm via Facebook Messenger para maibigay din nila sa inyo yung rates na nararapat pag pumunta kayo dito. Gusto ko rin palang magpasalamat at big shout out kay Sir Dave, yung owner ng Kagara Farm, kasi binagbigyan niya ako na mabisita itong bagong campsite nila para ma-share ko rin sa inyo na meron naman kayong bagong pupuntahan dito sa Morong Rizal. Pero syempre, shout out kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mabisita natin at mapuntahan itong Kagara Farm na matatagpuan dito sa Sitio Yapak, Barangay Lagundi, Morong Rizal. Kaya hanggang dito na lang at huwag na magkakalimutan, nakapag gusto ng good vibes, mag-subscribe. Salamat!